wala nang pera para sa iyo, Sarah. Iyan mismo ang sinabi nila sa akin. Ang sarili kong tita at tito. Ang mga pinsan ko. Iniwan nila ako sa Naiya, mag-isa. Walang tiket pabalik ng Maynila. Habang sila, nagtatampisaw pa sa Boracay, nagpapakasarap sa mga luhong binayaran ko. Binayaran nili. Ang bawat patak ng pawis na pinaghirapan ko, ginamit nilang pambayad sa kanilang kasakiman. Ang kanilang bakasyon ay para sa akin dapat na regalo. Pero ginawa nilang bangungot. At sa sandaling iyon, habang nakatayo ako sa gitna ng daan, walang-wala, isang malamig na apoy ang nagliyab sa aking dibdib. Wala silang kaalam-alam na ang credit card na ginagamit nila para sa kanilang buong bakasyon ay sa akin. At sisiguraduhin kong matututunan nila, sa pinakamasakit na paraan, ang tunay na halaga ng bawat sentimo na ginasta nila ng hindi pinaghihirapan. Magsisimula ang kanilang bangungot sa oras na matanto nila na ang pera ay hindi na gumagana. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera, madalas akong mapuri sa aking itsura. Kung minsan nga, ang sabi nila, para akong modelo sa aking paglakad, maayos man o kaswal ang suot. Pero higit pa roon, biniyayaan din ako ng sipag at tiyaga. Simula bata pa ako, alam kong gusto kong maging financially independent. Ayokong umasa sa iba. At unti-unti nakamit ko iyon. Naging matagumpay ako sa aking propesyon sa isang advertising firm, sapat para mabuhay ng komportable at higit pa roon, makatulong sa aking pamilya. Hindi ko naman sinasabing mayaman ako, pero may kakayahan akong magbigay. May sarili na akong kondo unit at nakakapagtabi na rin ako para sa kinabukasan. Sa aming pamilya, ako ang laging nilalapitan tuwing may problema. Ang tita ko, si Tita Belen, at ang tito Roy ko, kasama ang dalawa nilang anak na halos kaedad ko lang, sina Ana at Luis, sila ang madalas kong tulungan. Sila ang madalas kong ituring na mga anak ko sa pinsan, dahil sa dami ng beses na sila ang aking inalalayan. Kung minsan, pambayad ng upa. Kung minsan, pambili ng gamot, lalo na kapag nagkakasakit ang mga bata. At madalas, pampalipas lang ng gutom o pambili ng mga pangangailangan sa bahay. Hindi ko naman iniisip ang kapalit. Masaya ako na nakakatulong. Para sa akin, pamilya kami at natural lang na magdamayan. Alam kong mahirap ang buhay at kung mayroon akong kaunting sobra, bakit hindi ko ibabahagi? Madalas nga, kahit hindi sila humingi, ako na ang nagkukusa. Kapag nakikita kong may kailangan sila, ako na ang nag-aalo. Kunwari, nakita ko lang sa social media na may sakit si Ana, agad akong nagpapadala ng gamot at grocery. Kung nakita kong sira ang gamit nila, ako na ang nag-aalok na mag-ambag para sa kapalit. Hindi ko naman ikinakaila, may kahinaan ako pagdating sa pamilya. Gusto kong makita silang masaya. Gusto kong maramdaman nila na mayroon silang masasandalan. Kahit minsan, nararamdaman kong tila ginagamit na nila ang kabaitan ko. Pero pinipili kong baliwalain iyon. Naniniwala ako na sa huli, ang pagmamahal sa pamilya ang mananaig. Akala ko, ang pagiging bukas palad ko ay tanda ng pagmamahal. Hindi ko alam, ito pala ang magiging susi sa kanilang pagtataksil. At ang aking kabaitan, ang magtutulak sa akin sa isang sitwasyong kailan hindi ko inakala na mararanasan ko. Ang aking normal na buhay ay sadyang nagbabago, unti-unti nang hindi ko napapansin. Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng alok. Isang hapon, habang nagkakape kami ni Tita Belen sa isang coffee shop sa mall, nabanggit niya kung gaano niya kagustong magbakasyon sa Boracay. Ang boses niya ay malambing, puno ng pangungulila. Ang tagal na naming hindi nakakapag-relax, Sarah, sabi niya habang humihigop ng kape. Ang hirap talaga kapag limitado ang budget, di ba? Puro trabaho na lang si Roy, halos hindi na kami nagkakasama. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, at bilang tao na sensitibo sa damdamin ng iba, agad akong naantig. Boracay. Isang magandang lugar na alam kong matagal na nilang pangarap mapuntahan. At dahil sa matagal ko nang pinaghirapan ang aking pera, naisip ko, bakit hindi ko sila regaluhan? Gusto ko silang pasayahin. Gusto kong maranasan nila ang ginhawa, kahit minsan lang. Tita, paano kung ako na lang ang magbayad ng bakasyon niyo sa Boracay? Bigla niyang ibinaba ang tasa niya. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mga mata, at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung tutuusin, para siyang bata na nabigyan ng candy. Talaga, Sarah? Naku, ang bait-bait mo talagang bata.
Alam mo, ikaw talaga ang pinakamabait sa lahat ng pamangkin ko. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking pandinig. Pakiramdam ko, nagkaroon ng saysay ang aking pagpapakahirap. Nagplano ako ng detalyado. Binili ko ang kanilang mga flight tickets, 4 na tiket papunta at pabalik ng Boracay. Nag-book ako ng isang magandang villa sa isang sikat na resort, may pool pa. Pinili ko talaga ang pinakamaganda para maranasan nila ang tunay na luxury. Sabi ko, ito ang regalo ko sa kanila. Hindi ko na kailangan bumili ng kung ano-ano pa. Ang buong bakasyon na lang ang regalo. Bago sila umalis, inabot ko kay Tita Belen ang isa sa aking credit cards. Ito ay isa sa mga backup cards ko na may mataas na limit pero ang intensyon ko ay para sa mga maliliit na gastusin. Tita, ito, gamitin niyo lang para sa mga emergency at mga maliliit na gastusin. Alam niyo na, kung gusto niyo ng extra snacks o kung may bigla ang kailangan na hindi kasama sa package. Pero syempre, yung malalaking bagay, nasakop na sa booking natin, di ba? Tumango siya, abot langit ang pasasalamat. Naku, Sarah, salamat talaga. Hindi ko na alam kung paano kami makakabayad sa iyo. God bless you. Ang mga salitang iyon parang hangin lang pala. Wala akong kamalay-malay na ang credit card na iyon ang magiging susi sa isang bangungot. At ang bakasyon na inakala kong magdadala ng kagalakan ay magiging simula ng isang mapait na aral. Doon pa lang, nagsimula na ang pagkadismaya, dahan-dahan, parang bumubulong na babala sa likod ng aking isip. Hindi pa nga sila nakakalapag sa Boracay, nagsimula na akong makatanggap ng mga notification sa aking banking app. Una, medyo maliit lang, pambili ng mga magazine sa airport, kape. Normal lang, sabi ko sa sarili ko. Siyempre, mahaba ang biyahe. Pagdating nila doon, nagsimula na ang mas malalaking transaksyon. Isang mamahaling hapunan sa isang 5-star seafood restaurant. Sunod, isang full body massage at spa treatment para sa 4. Pagkatapos, mga branded na swimming outfits at designer sunglasses. Lahat, sunod-sunod. Nagtaka na ako. Ang usapan namin ay para sa emergency at maliliit na gastusin. Pero ang mga ito ay tila hindi na maliit. Hindi ko rin naman gustong sirain ang kanilang bakasyon, kaya sinubukan ko lang silang kausapin ng maayos. Mahinahon akong nag-text kay Tita Belen. Tita, nakita ko yung mga purchases nyo. Medyo malaki na. Okay lang ba kayo dyan? Baka naman may sobra sa budget. Tanong ko sa kanya sa isang chat message, sinubukan kong iparating ang aking pag-aalala nang hindi naman sila na-o-offend. Ang sagot niya, isang smiling emoji at ay Sarah. Naku, nag-enjoy lang kami. Ang ganda pala talaga rito. Grabe ang ganda ng villa, lalo na yung pool. Saka diba, bakasyon naman namin? Saka, ikaw naman ang nagbigay kaya okay lang yan. Libre naman kami sa lahat ng gusto namin. Ang tono niya ay parang wala lang. Parang karapatan nilang gastusin ang kahit anong gusto nila dahil ako naman ang nagbigay. Naramdaman ko ang unang kurot ng inis, ngunit muli pinili kong baliwalain. Ayokong maging masama ang aking loob. Ayokong maging parang pinaghihinayangan ko ang ibinigay ko. Ngunit ang mga sumunod na araw ay mas nagpalala ng aking pagdududa. Isang beses, may notification na dumating para sa isang water sports activity na nagkakahalaga ng libo-libo. Hindi isa, kundi 4. Para sa kanilang lahat. Saka, nag-book sila ng isang private boat tour para sa island hopping na halos isang araw nilang ginamit. Lahat gamit ang credit card ko. Pakiramdam ko, hindi na ito maliliit na gastusin. Parang ginawa na nilang ATM ang credit card ko. Naglabas pa sila ng isang video sa social media na nagpapakita ng kanilang lavish na pagkain sa gabi, sabay sabing, salamat sa aming angel na si Sarah. Habang ang buong pamilya namin ay nagre-react, hindi nila alam na ako ang nagbabayad ng lahat ng iyon. Nagsimula akong magtanong sa sarili, mahalaga ba talaga ako sa kanila, o isa lang akong mapagkukuhanan? Ang pagdududa na iyon ay dahan-dahang lumaki hanggang sa naging isang malaking anino na bumabalot sa aking isip. Alam kong may mali pero hindi ko pa alam kung gaano kalaki. Ang pangamba ay unti-unting gumagapang sa aking kalooban. Ang maliliit na gastusin ay naging lahat ng gastusin. Nagsimulang dumagsa ang mga notification sa aking telepono mula sa mga mamahaling restaurant, sa mga souvenir shop na nagbebenta ng mga high-end na produkto,
hanggang sa mga bayarin sa spa na halos pang isang buwang sweldo ko na. Nakita ko pa nga ang resibo ng isang signature bag na binili ni Tita Belen. Hindi ko naman pwedeng ipagkaila na malalim ang paghinga ko sa bawat notification. Alam kong nasa Boracay sila at gusto kong mag-enjoy sila, pero ang lawak ng kanilang paggastos ay sumobra na. Halos araw-araw may bagong notification na umaabot sa 5 digit. Sarah, gusto naming mag-scuba diving. Text ni Ana sa akin, may kasamang smiling emoji. Pero mahal daw ang equipment. Pwede bang sa card mo? Sayang naman kung hindi namin matry. Bago pa ako makasagot, may notification na. Nabayaran na nila. Hindi sila nagtanong ng permiso. Basta na lang nila ginawa na parang karapatan nilang gamitin ang pera ko. Dito ko na naramdaman ang tunay na inis. Hindi na ito simpleng paggastos. Ito ay pagkuha. Pagnanakaw sa harap-harapan. Sinubukan kong tawagan si Tita Belen. Hindi niya sinasagot. Nag-text ako, nagtanong kung bakit ang dami nilang binibili na lampas sa usapan. Sumasagot siya, pero mga paikli-ikli lang, o kaya naman ay nagpapalusot na nagsasaya lang kami, at hindi ka naman namin inaabuso. Sarah, basta kami na bahala magbayad sa iyo pag-uwi. Ang pangako na babayaran ako, isang manipis na pangako na alam kong hindi matutupad. Ang pinakamasakit ay nang magpadala si Luis ng larawan. Nasa isang mamahaling restaurant sila, kumakain ng lobster, at nakatawa silang 4. Si Tita Belen, nakasuot ng bagong damit na alam kong napakamahal, may ngiting parang walang pakialam sa mundo. Si Tito Roy, nakikipag-cheer sa isang baso ng champagne. At ako, na nagpapakahirap dito sa Maynila, ay nagbabayad ng kanilang mga luho. Nagsimula ng kumulo ang dugo ko. Pero ang pinakamasamang pangyayari ay hindi pa dumating. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho, sinubukan kong maging kalmado, pero sa likod ng aking isip, laging naroon ang katanungan, kailan ba sila titigil? Kailan ba sila magkakaroon ng hiya? Isang araw, 2 araw bago ang itinakda kong pagdating sa Boracay, nakatanggap ako ng email. Galing sa airline. Your flight to Boracay has been cancelled. Nanlaki ang mga mata ko. Paano nangyari iyon? Hindi ako ang nagkansela. Agad kong tinawagan ang airline, ang aking boses ay nanginginig sa kaba at inis. Ma'am, ang nagkansela po ay ang travel agent na nag-book ng inyong tickets, sabi ng customer service representative. At ang request po ay na-refund sa mismong credit card na ginamit sa pagbayad. Dito na ako nakaramdam ng malalim na kaba. Ang travel agent na nag-book ng ticket ko ay si Tita Belen na ginamit niya ang account ko. Agad kong tinawagan si Tita Belen. Sa wakas, sumagot siya at narinig ko sa background ang ingay ng musika at tawanan. Tita, bakit nakansela ang flight ko? Hindi ako ang nagkansela. Kalmado lang ang boses niya, parang walang ginawang masama. Ay, Sarah. Kami ang nagkansela. Kailangan kasi namin ng extra funds para sa activities dito. Saka, ang mahal na ng mga souvenir. Akala namin, kaya mo namang mag-book ng isa pang flight. Gusto mo ba sumunod? Pero syempre, sa sarili mong pera na, ha? Kasi wala na kami masyadong pera para doon sa flight mo. Sayang naman kung hindi namin masulit ang huling araw namin dito. Nanlamig ako. Kinansela nila ang flight ko. Ang flight na binayaran ko na. Para lang sa activities at souvenirs. Ang kanilang bakasyon ay para sa akin, pero ngayon, ako na ang kailangang magbayad para sa sarili kong presensya. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang luha. Tita, hindi naman yata tama yan. Binayaran ko na yung flight na yun. At sabi ko, treat ko kayo. Bakit niyo kinansela nang hindi nagpapaalam? Sa kabilang linya, narinig ko ang pagtawa ni Ana at Luis. Ate, chill ka lang. Nag-enjoy lang kami. Saka, isipin mo, para hindi ka na-hassle sa amin, enjoy ka na lang dyan sa Manila. Baka nga makapagtrabaho ka pa dyan, tutal ikaw naman ang nagbabayad ng lahat ng gastusin namin. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa aking mukha. Para akong pinaglaruan, pinagtawanan. Pero hindi pa rito natatapos ang pagtataksil nila. Ang pinakamalala ay nangyari ng araw na sana ay darating ako sa Boracay. Sa halip na lumipad ako doon, nasa airport ako sa Manila, naghihintay ng flight na hindi ko na na-push dahil kulang na ang pera ko.
Nag-email ako sa kanila, nandito na ako sa airport, nakahanda na sana ako lumipad, pero bakit parang wala naman akong tiket? Ang sagot ni Tita Belen sa text, habang nandoon sila sa isang 5-star restaurant, ay ang nagwasak sa aking puso at nagpatindig ng aking galit. Naku, Sarah, pasensya na talaga. Nagkaproblema kasi sa booking namin. Naubos na ang pera sa mga gastusin namin dito sa Boracay. Hindi na namin nagawang mag-book pa para sa flight mo. Kaya hindi na namin nabuok ang pabalik mong flight. Mag-taxi ka na lang pauwi, ha? Mag-enjoy ka na lang dyan. Magkikita na lang tayo pagbalik namin. Wala nang pera para sa tiket mo. Pasensya na talaga. Ang kanilang mga salita ay puno ng pagpapanggap, ng kasinungalingan, at ng kawalan ng pagpapahalaga sa aking damdamin. Nandoon ako. Sa gitna ng abalang na iya. Ang ingay ng mga anunsyo, ang paghila ng mga maleta, ang tawanan ng mga pamilya na nagtatagpo, lahat ng iyon ay parang ingay lamang sa aking pandinig. Milyon-milyong tao ang nagmamadali, may mga naghihiwalay, may mga nagtatagpo. At ako, naiwan. Walang flight. Walang pamilya. Walang katinuan. Ang mga salita nila, wala ng pera, ay umalingaw-ngao sa aking isip, sinasamahan ng kanilang nakakairitang tawa. Wala ng pera para sa akin, ang taong nagbayad ng kanilang buong bakasyon. Pero mayroon silang pera para sa lobster, para sa spa, para sa scuba diving, para sa mga designer na damit. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib. Ang luha na matagal kong pinipigilan ay umagos na, mainit at maalat sa aking pisngi. Pero sa likod ng bawat patak, unti-unting lumitaw ang isang malamig na kapasyahan. Habang nakaupo ako sa isang sulok ng departure area, walang ibang magawa kundi umiyak, bigla akong nagkaroon ng malinaw na pag-iisip. Parang may pumitik sa aking utak. Ang credit card. Ang credit card na binigay ko kay Tita Belen. Ang credit card na ginamit nila para sa lahat ng luho na iyon. Ang credit card na ginawa kong emergency fund. Naalala ko. May feature ang credit card ko. Isang feature na bihirang gamitin pero napakahalaga. Daily spending limit. May kakayahan akong ayusin ito sa aking banking API sa real time. Pwede kong itakda ang maximum na halaga na pwedeng gastusin sa isang araw. Hindi ito ginawa para sa revenge. Ginawa ko ito para sa sarili kong proteksyon kung sakaling mawala ang card ko o mahack. Para may kontrol ako sa aking gastos. Pero ngayon, ito ang magiging sandata ko. Hindi ako mapagsamantala, pero alam kong panahon na para matuto sila. Kinuha ko ang aking telepono. Ang mga daliri ko ay nanginginig pa rin sa galit, pero malinaw ang aking mga mata. Binuksan ko ang banking API. Nag-login ako. Hinanap ko ang credit card na iyon. Nakita ko ang kasalukuyang spending limit, nasa daan-daang libo pa rin. Ang natitirang balanse ay halos ubos na. Isang ngisi, malamig at mapanukso, ang sumilay sa aking labi. Unti-unti kong ibinaba ang limit. Mula sa daan-daang libo, naging 10,000. Pagkatapos, 5,000. Pagkatapos, 1,000. Hanggang sa halos zero. Literal na 0 pesos. Hindi na makakabili ni 50 pesos. Hindi na makakabili ni lollipop. Nagpadala ako ng isang huling text kay Tita Belen, sige, mag-enjoy lang kayo dyan sa Boracay. Nakuha ko na ang message nyo na wala ng pera. Kaya naman, ako na mismo ang magsisigurado na wala na talaga kayong pera. Sa susunod, matuto kayong magpahalaga. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Pumatak ang huling patak ng luha, ngunit ito ay luha ng galit, hindi ng kalungkutan. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na bakasyon, ang bakasyon ng paghihiganti. Hindi nagtagal, nagsimulang umagos ang mga text messages at tawag sa akin. Unang dumating ang text ni Tita Belen, bandang tanghali. Sarah, bakit hindi gumagana ang card mo? Nakakahiya, 3 beses nang nag-decline dito sa souvenir shop. Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Kalmado akong huminga, binabasa ang text. Hindi ako sumagot. Tinapos ko muna ang aking tanghalian. Alam kong nagsisimula pa lang ang kanilang paghihirap. Sunod, si Ana. Ate, nagugutom na kami. Nag-decline yung card sa restaurant. Ano bang nangyayari? Kailangan namin ng pera. Hindi kami maka-order. Pati pambayad sa inumin, wala.
Narinig ko sa boses niya ang bahid ng panik, may kasamang malakas na pagbuntong hininga. Nag-isip ako. Ayokong basta na lang silang sagutin. Gusto kong danasin muna nila ang hirap. Gusto kong maramdaman nila ang pagkapahiya, tulad ng dinanas ko sa airport. Gusto kong danasin nila ang pakiramdam ng kawalan. Makalipas ang isa pang oras, tawag ulit. Si Tito Roy na. Ang boses niya ay nagingit-ngit sa galit. Sarah, ano ba naman yan? Nag-decline din ang card sa hotel. Papaano na kami? Malapit na ang check-out namin. Wala kaming pambayad sa villa. Pinapahiya mo kami dito. Ibalik mo sa dati yan ngayon din. Narinig ko ang panggagalaiti sa boses niya, at sa background, tila may nagtatalo. Pero ako, parang wala lang. Parang walang narinig. Nakatunga nga lang ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga ulap habang iniisip kung gaano sila kakalat-kalat ngayon. Sa huli, bandang hapon na, sinagot ko ang tawag ni Tita Belen. Ang boses niya ay basag na, halos umiiyak. Sarah, ano bang kalokohan ito? Hindi kami makabili ng kahit ano. Walang pera ang card mo. Nagkakagulo na kami dito. Pinapaalis na kami sa villa. Pinagbabantaan kami ng security. Ang boses niya ay naging desperado. Hindi na siya yung Tita Belen na mayabang na nakangiti sa Boracay. Ay, Tita Belen, sabi ko, kalmado ang boses, at marahan, na parang nagpapayo, di ba ang sabi niyo sa akin, wala ng pera. Kaya nga hindi niyo na ako nabuokan ng flight pabalik ng Maynila. Naisip ko lang, kung wala ng pera para sa akin, bakit naman kaya may pera pa rin para sa mga luho ninyo? Kaya, nagdesisyon akong siguraduhin na wala na talaga kayong pera. Para patas, di ba? Para maramdaman niyo rin ang sitwasyon ko. Para matuto kayong magpahalaga sa bawat sentimo. Narinig ko ang kanyang paghingal sa kabilang linya. Sarah, ano ba yung pinagsasabi mo? Ibabalik mo sa dati yan ngayon din. Nakakahiya kami dito. Hindi kami makabayad sa villa. Paano na kami makakabalik ng Maynila? Masyado ka namang madamot. Parang hindi ka na namin kamag-anak. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa linya. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang iyak ni Ana sa background. Ay, tita, sagot ko, isang ngiting nakita ko sa aking sarili sa salamin. Hindi ko naman kayo pinilit na gastusin ang lahat ng iyan. Kayo ang gumawa niyan. Kayo ang nagdesisyon na ipagpalit ang tiket ko sa mga luho ninyo. Ngayon, kayo ang magbayad. Kung wala kayong pambayad sa hotel, baka kailangan nyo nang maglakad pa uwi, tulad ng ginawa ko mula sa airport. O baka naman, may kakilala kayong mayaman dyan na mapagsasamantalahan nyo ulit. Ang huling sinabi kong iyon ay nagpatahimik sa kanila. Alam kong tinamaan sila at wala silang maisagot. Pinutol ko ang tawag. Hindi na ako sumagot sa mga sunod nilang tawag o text. Napanood ko na lang sa kanilang mga post sa social media na wala na ring masyadong updates at mas nagiging private na ang kanilang mga posts kung paano sila napilitang mag-scramble. May nakita akong post ni Ana na nagbebenta sila ng ilang mamahaling souvenir na binili nila gamit ang card ko para makalikom ng pera. Nakakita rin ako ng post ni Luis na tila nasa terminal na sila, mukhang pagod at gulong-gulo, may caption na, ang hirap pag walang pera. Ang huling post na nakita ko ay isang picture na may caption na, finally home. Never again. Ang kanilang mga mukha ay tila walang buhay at ramdam ko ang bigat ng kanilang pagkapahiya. Makalipas ang ilang araw, umuwi sila. Hindi na sila yung mga tita at tito at mga pinsan na nakangiti at mukhang nag-enjoy sa Boracay. Balik sila sa kanilang normal na buhay, pero may malaking pagkakaiba. Hindi na sila lumalapit sa akin para humingi ng tulong. Hindi na sila nangungutang. Nalaman ko mula sa ibang kamag-anak na kinailangan nilang mangutang sa mga kakilala para lang makauwi mula Boracay at mabayaran ang mga naiwan nilang utang sa hotel. Mayroon pa nga silang utang sa resort na hanggang ngayon ay hindi pa nila nababayaran. Ang credit card ko nanatili sa halos zero na spending limit. Hindi ko na pinataas. Wala na rin silang lakas ng loob na gamitin iyon. Kung mag-i-email sila o magte-text para manghingi ng pabor, ang sagot ko ay wala akong pera. Ang pamilya ko, na dati akala ko'y mahal ako at pinahahalagahan ako, ay nagpakita ng kanilang tunay na kulay. Hindi ko naman sinasabing hindi ko sila mahal, pero natutunan ko ang leksyon na hindi lahat ng dugong buo ay may tunay na pagmamahal.
May mga tao, kahit kamag-anak, nagagamitin ka hanggang sa wala ka nang maibigay. Ang sakit ng pagtataksil ay nanatili, ngunit ang aral na natutunan ko ay mas mahalaga kaysa sa anumang sakit. Ngayon, mas nagiging maingat ako sa aking pagiging bukas palad. Hindi na ako basta-basta nagbibigay. Natutunan kong maglagay ng hangganan ng limitasyon. Hindi ito pagiging madamot, kundi pagiging matalino. Ang pera, sa kabila ng lahat, ay isang kasangkapan lamang. Pero ang paggalang at pagpapahalaga sa kapwa, lalo na sa mga mahal mo, ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Mas payapa na ang buhay ko ngayon. Wala nang mga biglaang tawag para humingi ng pera. Wala nang mga notifications ng mga walang saysay na paggastos. May mga nagsasabi na sobra daw ang ginawa ko. Pero para sa akin, hindi ito paghiganti. Ito ay pagtatakda ng boundaries. Ito ay pagtuturo ng leksyon. At sa huli, ito ay para sa sarili kong kapayapaan. Ang karma, minsan, ay dumarating sa anyo ng credit card na may zero limit. At ang aral na natutunan ko ay mananatili habang buhay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi, hindi kumukuha, at lalong hindi umaabuso. Ito ay nagbibigay, nagpapahalaga, at higit sa lahat, gumagalang. Kaya sa susunod na makakita ka ng taong sobrang bukas palad, sana alalahanin mo ang kwento ko. At sana, matutunan mo rin ang leksyon na natutunan ko nang hindi na kailangan pang danasin ang mapait na karanasan ng pagiging iniwan sa airport. Sana, matuto kang pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong hard-earned money.